So, what's up guys? Meron nga pala sa ating nagre-request. So, actually matagal niya na tong request. Kinukulit niya na ako. Kasi ngayon ko lang nagawa. Pero ngayon ito, papakita ko na sa kanya. Okay? And then syempre sa inyong mga nanonood. Okay, so ang topic is OpenVPN remote access naman. Gaya rin nung ginawa ko last time sa Fortinet remote access. Ganun lang din, ang goal same lang. Ito yung PC ko, sarili kong PC ulit gagamitin. Kukonek sa meron siyang OpenVPN client, and then pag connect niya dito sa ating server, which is yung pfSense firewall, pwede niya na ma-access tong ating shared files. Okay, dito sa PC na to. So Windows 7 lang to, para hindi na tayo mag-setup ng masyadong para basic lang. So ito yung Windows 7, ito yung IP, yan, makikita nyo naman. /16 ulit para maiba yung network. So ito, nakasetup na sa kanya. And then yung LAN natin sa firewall is ito 172.16.01/16. So napiping na yan ni ng Windows 7 natin. 172.16.0.1. So napiping niya na yan. And then dito may ginawa tayong shared folder. Ito yung i-access ng PC ko mamaya pag nakakonect na siya sa OpenVPN server. Tapos ito yung mismong PC ko. Ito magre-refresh ako. Yan, bagal na nga eh. Open akong CMD, IP config. So ito yung IP ng aking PC. Yan, 1.1.108. Ipiping ko yung PC Windows 7 dun sa ito dito, yung nasa GNS3 natin, ito, Windows 7. So, di ko siya maping kasi wala pa tayong VPN, di pa tayo nakakonek sa VPN. Okay, so hindi yan magpiping kasi nga magkaibang network. Okay, puntahan natin to sa pfSense. Tayo ng browser. I-access natin yung kanyang IP. So, ang IP niya is 1.119. 168.1.119. So, ito yung pfSense natin. Nakasave naman yung username and password. Tapos, wala na akong ibang papakita. Basta i-configure lang natin yung OpenVPN para maiksi lang yung video. So, para i-configure yung OpenVPN, punta tayo dito sa certificates. Gagawa muna tayo ng ng certificate authority tsaka ng certificate para sa server. So, name tayo ng na lang, hindi, yung name ko na lang. Ito, the network lab dash certificate authority. Then, create an internal certificate. So guys, yung configuration natin dito sa OpenVPN, basic lang to nothing fancy. Basta ang goal is, ma-meet lang natin yung goal natin. Ma-access ng PC ko yung internal network or yung network behind dito sa pfSense. So, lagi ko nga sinasabi, pwede kayong mag-explore pa kung sakaling gagawa kayo nito. Pwede nyo pang i-fine tune or i-secure, mag-add kayo ng mga additional settings. Yun, basta ito basic lang. And leave default, tapos common name, internal CA, then wala na, leave default lang, tapos save. After nyan, nandito na siya. Sa certificates, gawa tayo ng create an internal certificate. Sabihin natin ito, server certificate. Then yung certificate authority, yung ginawa natin kanina. So, automatic naman na nandito yan. Tapos default ulit lahat. Tapos ito lang din, internal CA, yung common name. Then iwan nyo na to, huwag nyo na itong galawin. Tapos certificate type, server. Ayan, server certificate. Then save. So meron na tayong server certificate. Okay, and then ngayon pupunta tayo ng VPN, OpenVPN, and then wizards. Yung select an authentication backend type, local user access. Okay, and then yung certificate authority, yung sa una nating ginawa kanina, ito, the network lab CA. Tapos sa certificate, server, then pangalanan nyo lang, kunwari OpenVPN. Tapos yung protocol UDP on IPv4, and sa interface
Yun yung 1. Dun yung OpenVPN natin magli-listen dito. Ito yung 1 interface natin. And dito magli-listen yung OpenVPN sa mga VPN connections. Then, yan yung local port, 1194. So, wala naman na tayo ibang babaguhin dito. Itong tunnel network, ito yung network na tawag dito, na i-assign ni OpenVPN sa mga VPN client natin. So, ang nilagay ko dito is 10.0.0 10.0.0/24. And then sa IPv4 local network, ayan yung local network natin dito. Ito, yan. And then, ano pa ba? The rest, wala tayong babaguhin dyan. Tapos yung gagamitin nating DNS dito 8.8, yung Google DNS para wala nang paligoy-ligoy pa. And next, tapos check nyo lang tong add firewall rule at saka yung rules para sa OpenVPN para automatic gagawa na si pfSense ng rules para dito sa OpenVPN natin. Then next, finish. So, after nyan, punta tayo ng system, user manager, gagawa tayo ng VPN account. Nari ito, palitan na lang natin, the network lab. Yan, tapos lagyan nyo lang siya ng password. Yan, tapos sabihin natin, huwag na natin lagyan ng full name, okay na yan. So, yung username, ito yung gagamitin pang login dun sa OpenVPN mamaya. OpenVPN client. Then, click nyo to, certificate, click to create a new user certificate. So, click nyo lang, lagyan nyo ng name. Ayan na lang, client VPN, yung name. Then, yung certificate authority kanina, the network club. Then, save. So, kaya na, nakagawa na tayo ng user. Ngayon, punta tayo ng OpenVPN. Tapos, itong client export, by default, wala to dito. So, ang gagawin nyo, i-download nyo muna yan. Pupunta kayo ng package manager, available package, and then, wait lang, tayo natin mag-load. I-search nyo lang, OpenVPN. Wala na siya dito, kasi nga, na-download ko na. So, ano yan, dito nyo makikita yung, dito nyo makikita yung OpenVPN client export na yan. Ito. Dito nyo yan makikita. Kasi itong client export na to, hindi, wait lang, mamaya ko na ipapakita. So, punta tayo ng client export, tapos leave default na lang itong mga to, and then, wala na tayo ibang babaguhin dito. So, kung ano yung nandito, huwag na natin pakialaman. And then, dito, ito yung sinasabing client export. So, ito yung username natin, or yung user, VPN user natin. Tapos, dito kasi, yung client export na yan, hindi yan siya gaya ng Forti client na dun sa settings ng Forti client apps, i-configure mo dun yung yung public IP nung nung Fortinet, tapos yung username, password, tapos yung mga sa phase 1 tsaka sa phase 2, nasa dun i-set up nyo pa Dito kasi sa pfSense, ibabundle niya na. So, i-download mo na lang yung pre-configured na na settings. So ayan, kunwari ito. Ang ginagamit ko is Windows 10. Na-download ko lang tong 64-bit na to. So i-download niya yung yung OpenVPN na application. So meron na ako niyan kasi ito. OpenVPN. Ito na install ko na rin kasi yung OpenVPN para hindi na magtagal. So na-download na. And then, pag niran mo yan, double click, may lalabas dito, ito, yung OpenVPN na GUI. Ito yung sa OpenVPN, ito naman yung sa Forti client, di ba? Ito yung sa, sa OpenVPN. So, dito ka ko-connect, right click mo lang yan, ko-connect ka, pero wala tayong mako-connectan dito. So, ngayon, kailangan nating i-download ito, yung naka-configure na settings para sa VPN client. So, pag dinownload natin yan, keep lang natin,
Yan o, yung config.ovn, ovpn. So, import lang natin yan dito. Right click, import file. Tapos ito yun o, yung na-download natin o, para kay OpenVPN user, the network lab. So, open lang natin yan. So, mapupunta siya dito. Pag ni-right click mo si OpenVPN, ito na siya. Ito na yung ating VPN client, user. So, kukonek mo lang siya. So, yun. So, ngayon, na-download na natin. Hindi mo na tayo kukonek. Kasi nga, pin lang tayo ulit. Pin. So, request timeout, di ba? Antayin lang natin matapos yung request timeout. So, hindi natin ma-ping from PC natin itong network na to, or IP ni Windows 7. Gagawin natin ngayon, nandito ako sa mismong PC ko, kaya right click ko yung OpenVPN client, tapos kukunik ako, ilalagin ko lang, and then yung password. So, okay, so antayin lang natin. So, yan o, nagkaroon na ng bytes in, bytes out. Ayan na, connected na tayo. Tapos yung makikita nyo yan, yung assigned IP na yan. Ayan yung IP na nakuha nung mismong PC natin doon sa OpenVPN. So, IP config tayo. Ito, yung OpenVPN, ito kasi yung network adapter ni OpenVPN. So, ayan, dyan inassign yung ano natin. May naka-assign na IP address dyan. Yung kaninang sinetup natin sa OpenVPN dito. Ayan, ito. Dito kumuha. Okay, so ngayon, nakakonect na. Ayan o, nakakonect na. Ping natin ngayon ulit. So, napiping na ng PC ko, itong Windows 7 dito. Ngayon, i-access ko yung shared folder na nandoon sa Windows 7, and then accessible. Okay, ito yung OpenVPN notes. Lalagyan ko siya ng notes, kunwari. Connection succeeded. Tapos save. Save ko na, punta tayo dito kay Windows 7. Ito. Connection succeeded. So, yun na guys. Yun yung basic and nothing fancy OpenVPN configuration natin. Sana nakatulong. Maraming salamat.